أن هذه نكبر الصوت، لا أدري لأي شيء، ما هي مشكلتها. فنبدأ في درسنا الجديد. كنا وصلنا في تعريف المحكم. تعريف المحكم. التعريف المحكم فيها تعريفات كثيرة عند العلماء، لكن نأخذ التعريف المحكم لغة. قال المؤلف: تعريف المحكم لغة: المحكم لغة اسم مفعول من أحكم. أحكم الشيء إحكاما، أي أتقنه. بناء محكم. So ang ibig sabihin diyan, ang taarif niya ang istilah niya, taarif niya sa luwa ay pinagtibay o ginawang matatag. Diyan daw nangangahulugan ang salitang muhkam. Dalawa po siya yan na nabanggit diyan sa Quran, muhkam at saka yung mutasyabi. Yung mutasyabi. Sabi niya dito, ang mutasyabi asluhu minasyabihi wasyabahi. Asyabahi. وهو يشبه أحد الأمرين. Al-mutasyabi ay ay salitang ugat na ahkama ay nang ay at al 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 asib na nangangahulugan ay pagkakahawig o pagkakatulad o magkamuka ng dalawang bagay. Yan po ang kahulugan ng mutasyabi, na may nangangahulugan o pagkalito. Dalawa lamang po yan. Sabi natin kanina, al-muhkam at saka yung mutasyabi. Ang muhkam na yun ang binanggit sa Quran na may intindihan kaagad o pinagtibay. Ang mutasyabi ay mga iba't ibang kahulugan na binanggit din sa banal na Quran. So mamaya makikita natin yung mga halimbawa ng mga ahkam na yan pagkatapos ng istilahi, ta'rifuhu fil istilah. Makikita natin doon ang mga halimbawa ng kalima al-muhkama allati warada fil Quran wa kadhalika al-mutashabbih. إذا ننتقل في المحكم. ننتقل في المحكم في الاصطلاح. في الاصطلاح قال المحكم هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. ولم يحتج إلى البيان. So madali lang intindihin. Sabi niya, ang muhkam daw ay yung malinaw na ang kahulugan at hindi nangangailangan ng karagdagang paliwanag. Hindi na kinakailangan ang karagdagang paliwanag. Kung mga mamasyayikh, kung may mga tanong lang kayo, mag-chat lang kayo dito sa makikita ko lang sa screen na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So ganun lang, ang muhkam na yun ay yung malinaw ng kahulugan na hindi na nangangailangan ng karagdagang paliwanag. So madali lang intindihin ang muhkam. ثم ذكر المؤلف وأما المتشابه ما احتج إلى بيان. ما احتج
ila bayanin. So ang mutasabih daw ay yun ay yung nangangailangan ng pagpapaliwanag o pagpapaliwanag o may kalabuan sa kahulugan. So, ibig sabihin, kung titingnan natin doon sa pagkahawig ng dalawa na yung muhkam al-mutashabih, ang muhkam ay hindi na kinakailangan dahil naiintindihan na kaagad. Tapos yung mutashabih ay may mga kahawig o may mga katulad